Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Happy Friday mga kaagapay! Good morning, good afternoon, at good evening na din sa iyo dyan na nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa, at sa iba pang bahagi ng Asia. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayang OFWs at sa kanilang pamilya. Kaya samahan nyo kami sa isang oras na makabuluhang payo at kwentuhan patungkol sa laban natin sa issue ng human trafficking. Ako po ang inyong lingkod, Joanna Jane Dipat, isang social worker at advocacy officer ng Katilingban sa Kalambuan Organization Incorporated. Halina, samahan niyo kaming maglingkod sa ating mga kababayang Pinoy dito sa Serbisyong OFW FEBC Radio TV, miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Serbisyong OFW. Dito sa laban natin kontra human trafficking ay nais nating maibahagi ang mga importanteng kaalaman o impormasyon na nakakatulong sa mga nais maging overseas Filipino workers para naman sa ganoon maiwasan natin na mabiktima ng silent crime o ang tinatawag natin na human trafficking. Kaya ngayong umaga, kasama natin ang Executive Director ng Katilingban sa Kalambuan Organization Incorporated na si Miss Joanna Amor Enchong. Ma'am, good morning po. Good morning po, Miss Jane. Ayan, at syempre kasama din natin ang aming Monitoring and Evaluation Officer na si Kuya Gabriel Castor. Yes, good morning. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng mga listeners natin and mga viewers na nakikinig sa atin at nanonood sa ating Facebook Live. Ayan, Ma'am Jo and Kuya Gab, bilang panimula ay bigyan muna natin ng konting background ng ating mga listeners and viewers kung sino nga ba talaga si KKI at ano yung mga programs and services na binibigay ni KKI. Una sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Si Katilingban sa Kalambuan Org Inc. ay isang non-profit, non-stock, non-government organization. We are operating for more than 20 years already. To be exact, nasa 25 years na siguro kami nag-i-exist na nagbibigay ng serbisyo sa mga tao dito sa Zamboanga City. Nagsimula po kami organizing urban poor communities sa Zamboanga City. Sa kalaunan, gumawa kami ng socialized housing in which meron kaming 600 beneficiaries. Ang unang housing talaga na binilt namin is yung Katilingban Housing located sa Sinunok, Zamboanga City with 198 partner beneficiaries. This coming September 2022, magta 20 years na sila. So meaning, magbibigay na kami ng title nila. So, ngayon, on process na po yung pag-transfer ng title sa individual beneficiaries. Pero yung mga fully paid pa lang ang ibibigay namin. Yung mga wala pa, maybe they will be in the next batch, siguro next year. Sunod ang Kalinaw Housing. Located din ito sa Sinunok, Zamboanga City with 98 beneficiaries. After 2 years, siguro, by year 2024, mag-i-individual title na rin kami sa kanila. So, malapit na rin yun.
And then, ang Kalambuan Housing sa May Maasin, Zamboanga City with 297 beneficiaries. So, by 7 years, from this year, magta-title na rin sila. They will be completed the 20 years. So 20 years lang talagang binibigay namin para bayaran nila yung amortization nila, and then later on, the title will be given to them. Sunod, ang isa naman sa mga programa ng Katilingban is yung Children and Youth Development Program. Nakita rin kasi ng Katilingban ng maraming mga bata sa lansangan ang kailangan ng pag-aaruga. Kaya tumayo kami ng Akay Kalinga Center. Ito yung Center for Street Children na ngayon tinatawag natin Center for Children in Street Situation. Marami na rin kaming batang natulungan. So siguro nasa 1,000 plus binigyan namin ng scholarship. Meron sa kanila nakapagtapos na rin ng pag-aaral. Siguro mga more than 100 individuals na rin. At iba-ibang kurso yan ha. Meron social worker, hotel and restaurant management, teacher, engineer. So marami. So masaya kami. Kaya marami kaming batang natulungan at nakapagtapusan ng pag-aaral na ngayon tumutulong na rin sa kanilang mga pamilya. At ang iba ay bumabalik din sa center para tulungan din yung ibang bata na nasa center ngayon. Continuous din ang pagkandak namin ng street education. Yun nga, ang challenge namin this pandemic kasi ang mga bata nagsitaguan. Oo. Kasi marami sa kanila dahil yung alert level 3, 'di ba? Bawal ang mga batang lumabas. So nagsipagtaguan. So ang street education namin ngayon na dati-rati ginagawa namin sa sentro ng pueblo ng Zamboanga City ay ngayon dumating sa punto na pupunta kami sa palengke, sa mga eskinita ng Estero, sa may Boulevard area, just to conduct the street education. Kung ang tinuturo namin sa street education, ito yung mga basic literacy. Kahit sabihin natin yung mga bata nasa 12 years old na, pero magsisimula pa rin tayo sa alphabet. Tapos, basic yung numbers 1 to 10, ganon. Kasi marami sa kanila hindi pa talaga natutong kahit kindergarten lang man. Meron din kaming programang the Social Economic Enterprise Development. Ay, aside pa pala doon sa sa Akay Kalinga. Year 2008, nag-build din kami ng center, yung Tanglaw Buhay Center. Nakalimutan. Lapit pa nakalimutan. Sige, Ma'am Jo, pagpatuloy natin. Opo. Yung Tanglaw Buhay Center, ito yung Center for Victims and Survivors of Child Trafficking. Dito kinikater namin lahat, bata, babae, biktima ng human trafficking. So, since ang Katilingban sa Kalambuan ay member ng RIACAT, so may mga referrals kami tumatanggap from the WCPC, from the DSWD, and even from our partner barangays na nagkakanda kami ng mga advocacy. Sila na mismong tumatawag sa amin pag may nakita sila sa mga barangay nila na batang at risk or batang alam nila na biktima ng pag-aabuso, biktima ng human trafficking. So sila na mismong tumatawag sa amin, nire-refer. So ngayon, may mga more than 20 kaming bata sa center. Almost 30, I think. Yes. Opo. At itong dalawang center, Ma'am Jo, is operating 24 hours, no, for our children. Yes, 24-hour shelter siya. So, si Katilingban, part ng psychosocial intervention nila, nagbibigay kami ng scholarship. So, meaning pinapaaral namin. Once nasa sa amin na yung bata, pinapaaral namin hanggang makapagtapos sila ng kolehiyo. But then, may mga interventions kami ginagawa. Kagaya ng mga family risk assessment, yung mga family tracing, kasi paminsan kasi pag nasa amin na yung bata, wala silang mga birth certificate.
So, kailangan namin kumuha ng mga birth certificate nila and reconnect sa mga parents nila para malaman kung nasaan na ba ang mga bata. Um, Pag sa amin na yung bata, usually, part ng psychosocial intervention is pinapaaral namin sila. And then, may mga center-based activities kami na ginagawa as part of their values formation. And then, individual at saka group counseling. Yun, mga psychosocial intervention na ginagawa namin. Aside from that, meron din kami mga livelihood program na ginagawa. Yes. Para at least, by the time na ready na sila bumalik sa pamilya nila, at hindi na sila marirevictimize. Yes, yung ating livelihood na programs and services na binibigay sa ating mga parents, sa mga bata natin sa shelter, lalong-lalo na yung mga victims ng human trafficking is para hindi na sila maulit pa na mabiktima ng human trafficking. Kasi we will assure na pag reintegrate natin ang bata, dapat ang mga magulang or parents ay handa na economically, financially, emotionally, and all aspect para naman sa ganoon maiwasan na ang pagkaulit ng pagbiktima ng isang bata. At yung center natin, Ma'am Jo, no, ay nag-offer ng comprehensive programs and services para sa ating mga children na nabiktima ng human trafficking or child trafficking. So, hindi lang tayo nagpo-focus sa isang aspeto, sa psychosocial support ng mga bata, kundi andun din yung ating educational assistance, yung legal assistance natin na binibigay sa ating mga kabataan sa pag-file ng mga cases in court. Kasi dapat talagang may suporta kasi yung mga bata, andyan yung takot nila sa pag-file ng case. What if ganon ang, kumbaga, i-threat sila ng kanilang mga perpetrator. So, yun yung iniiwasan natin na ma-feel ng bata na walang suporta sa kanyang pag-file ng case. At may iba pa po bang programs and services ang Katilingban, Ma'am Jo? At yung last na program and services ng Katilingban is yung Social Economic Enterprise Development Program. Dito po, nag-organize kami ng mga women from the community to come up with a product. So meron kami pong Abaca products na ginagawang placemat or table runners. Yan po, meron kaming training and production center sa may Sinunok, sa loob po ng Katilingban Housing. So sa ngayon, meron kaming mga Abaca weavers. Sila ang mga kababaihan na nagpo-produce ng mga table runners at placemat. Meron din kaming farm sa La Paz, which ngayon, meron kaming more than 1,000 seedlings ng cacao, which later on, we will do the tablea. So, ayan, thank you so much, Ma'am Jo, no? So, sa ating mga programs and services, kasama na doon yung advocacies natin na ating ginagawa sa ating mga partner barangays and schools ng Katilingban. Kuya Gab, maaari mo bang i-share sa amin kung ano-ano yung mga partner barangays and schools ng Katilingban at ano yung mga naging aktibidad ng KKI sa mga partner barangays and schools na ito? Si Jane. Para sa kaalaman ng karamihan, no, ang Katilingban, ito yung pinakahuling ginawa ng Katilingban talaga, yung advocacy. Kasi nakita namin yung importance ng advocacy na to nung binuo namin yung mga centers. Kasi parang medyo kulang sa puwersa na kami lang yung maghahanap kung sino yung mga i-rescue namin, maghihintay lang kami ng referrals kami from the different agencies. Kung gayon ay bumuo kami ng iba't ibang proyekto na ang layon ay magbigay ng advokasya sa iba't ibang barangay. Sa pagkakaalam ko and as far as I can remember, nasa 30 hanggang 40 barangay na yung nasasakop ng Katilingban. May mga barangays na natapos na nila yung isang proyekto na for almost 2 years, 3 years project. And sa ngayon, meron kaming 5 partner barangays. Nandyan yung Barangay Kalisayan, Barangay Sinubong, Barangay Arena Blanco, Barangay Bungyao, and Barangay Baluno. Ito yung 5 barangay na kinasasakupan ng Katilingban ngayon, na kung saan nagbibigay kami ng iba't ibang advokasya na makakatulong upang ma-realize ng mga tao, malaman nila yung importance ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa human trafficking. Hindi lang basta barangay, no? May mga partner schools din kami kung saan pinapalaganap namin or gusto namin i-widen yung
yung sakop ng advokasya namin patungkol sa human trafficking. Sinasali namin sa mga usaping human trafficking yung mga bata na nag-aaral sa mga schools na partners namin. Yung na-mention ko ng 5 barangay kanina, yun din yung 5 school na kinasasakupan namin. Yung mga activity na ginagawa namin sa mga barangays and sa schools ay kapareho ng mga activity na binigay namin sa mga nakalipas na mga barangay na dumaan. Nagbibigay kami ng activities patungkol sa karapatan ng mga bata, karapatan ng mga kababaihan, ano ba ang definisyon ng human trafficking, ano ba yung mga batas na pwedeng promotekta sa mga tao kung sila ay mata-traffic, ano ba yung magiging benepisyo ng pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa mga bagay na to. And other than that, hindi lang naman kami pumapasok lang talaga sa mga barangay and schools mismo. Nandyan din yung centers natin kung saan yung mga social worker natin ay nagbibigay rin ng mga activity para sa mga bata na naging biktima ng human trafficking. Nagbibigay tayo ng iba't ibang activity every week. Andito yung anchor natin si Jane. Siya rin yung nagbibigay ng life skill session sa mga bata. Upang mabuhay sila ng normal. Kasi yung nasa isip ng mga batang to na naging biktima ng human trafficking ay kakaiba sila kumpara sa mga normal na bata. Ang ginagawa natin, binibigyan natin sila ng mga life skill session para ma-realize nila, para malaman nila na may karapatan pa rin silang mabuhay bilang isang normal na bata. Yes. At Kuya Gab, no, hindi lang tayo sa barangays, partner school, sa center, kundi binibigyan din natin ng capacity building sa ating mga stakeholders, partner agencies, yung mga social workers natin, no? Kasi actually sila talaga yung kumbaga daily hinaharap ng mga tao, sila nasa community, at marahil sila din ay makakatanggap ng mga ganitong issues or ganitong mga cases ng trafficking. Kaya mabuti na yon, nakapacitate na sila para alam na nila paano i-address itong cases ng human trafficking. Kuya Gab and Ma'am Jo, kanina pa natin nung nababanggit itong salitang human trafficking at marahil sa ating mga listeners and viewers ay wala pa silang idea or kaalaman ano nga ba itong human trafficking. Kuya Gab or Ma'am Jo, maaari ba nating i-share ang kahulugan ng human trafficking at paano natin matutukoy na ito pala ay human trafficking na? Magbibigay lang tayo ng overview, no? Kasi sa mga darating na usapin natin, kasi hindi lang naman ito yung unang usapin at huli, may mga incoming pa tayo. May mga incoming live pa ulit tayo kung saan pag-uusapan natin ng mas konkreto kung ano nga ba yung human trafficking. So ngayon, magbibigay lang muna tayo ng quick overview para sa kaalaman ng mga viewers natin and listeners. Ang human trafficking ang second largest criminal enterprise sa buong mundo. Pumapangalawa siya sa narcotics. Ang human trafficking ay nakaka-apekto hindi lang sa libo-libong katao, kundi milyong-milyong katao sa buong mundo. Sa Pilipinas, as of 2021, ang record na naging biktima ng human trafficking is almost 1 million na, no? At kadalasan sa mga nagiging biktima ng human trafficking na to ay yung mga mahihirap na miyembro ng ating mga sektor. So ano nga ba yung human trafficking? Ang human trafficking, ito yung pangangalap, pagka-transfer ng mga tao mula sa isang lugar papunta sa isang lugar, pagdurukot. So ang tanong is, bakit nga ba hindi tumatanggi yung mga nagiging biktima ng human trafficking kung napapansin na nila na parang kaduda-duda na yung nangyayari? Ang ginagawa kasi ng mga trafficker is nag-aalok sila ng malaking bayad, gumagawa sila ng mga kaukulang dokumento na magpapatunay na totoo yung trabahong ibibigay nila. At minsan ay tatakutin nila kayo na to the point na itathreaten nila yung safety mo, yung safety ng family mo. And lastly is kikidnapin ka talaga. Yun na yung parang last resort nila na pwede nilang gawin. So ano nga ba yung purpose ng human trafficking na to? Kadalasan para sa Pilipinas, no, ang kadalasang nagiging biktima ng human trafficking ay na-involve sa sexual and labor services. Kadalasan ang mga nagiging biktima sa sexual na parte ng human trafficking ay ginagawang prostitute, ginagawang hostess sa iba't ibang club. Kaya nakakatuwa rin, no, na kahit medyo apektado talaga yung ekonomiya ng Pilipinas nung panahon ng pandemya, ay nabawasan, hindi lang ata nabawasan,
ang pagkakaalala ko is during nung pagpasok ng pandemic sa Pilipinas, halos nagsara yung lahat ng mga clubs and resto bars sa Pilipinas. And isang malaking bagay yun na karamihan ng mga tao kasi na nagtatrabaho sa mga clubs and resto bars na to ay mga biktima rin ng human trafficking. Ngunit hindi lamang nila nabovoice at kasi nga sila ay ginagamitan ng dahas at pananakot. And secondly, sa usaping OFW kasi yun talaga yung focus natin. Nung pumasok yung pandemic 2019 to 2021, nung around 2020, karamihan ng mga OFW ay umuwi galing ng ibang bansa. Yung iba ay umuwi, yung iba ay pinauwi talaga ng mga employers nila. So ang nangyari is instead na umakyat yung economic status ng Pilipinas ay bumaba pa lalo. Ang nakakatakot dito is yung mga umuwing OFW, accordingly sa isang pag-aaral, for almost 3 months nung umuwi sila, wala silang trabahong napasukan, wala silang nagawang negosyo, kung saan matutugunan yung pag-uwi nila galing abroad. Kasi yun yung inaasahan nila. Bakit nga ba pumupunta ng abroad yung mga Pinoy or yung mga OFW natin? Kasi gusto nilang marating yung pinapangarap nilang yaman. At yan din yung nagiging kahinaan nila kung bakit natatraffic sila ng mga tao. Ginagamit kasi ng trafficker, ang ginagawa kasi usually ng trafficker is pumupunta sila sa mga iba't ibang baryo, sa mga rural areas, sa mga area na naging biktima ng iba't ibang uri ng kalamidad, ng giyera, at sinasamantala nila yung mga kahinaan ng mga tao na nangangailangan sila ng pera. At ito yung mga nagiging daan kung bakit sila nagiging biktima ng human trafficking. So, ayan, maraming salamat Kuya Gab, no? Sa human trafficking, dapat lang natin tandaan yung 3 elemento. Yung akto, means, at saka yung purpose for sexual exploitation ba, forced labor ba, at meron din tayong debt bondage, no, na kung saan yung magulang ay kapag siya ay nangungutang sa ibang tao, tapos hindi na siya makabayad dahil wala na siyang pangbayad, itong anak niya lang ang ibigay niya doon para ipagtrabaho, at yun na yung bayad sa utang niya, yung po ay kasama din po siya sa human trafficking. At naman kapag child trafficking lamang ay 2 elemento lang po ang dapat natin i-consider kahit wala na yung means, qualified trafficking na po yun. So yun lang yung dapat nating tandaan, no, para matukoy natin na ito ay human trafficking na yung 3 elemento. At sa susunod natin na pag-eere, mas maipalawak pa yun sa ating mga guests, no? At tutok lang kayo, wag lang kayong mag-skip sa ating pag-eere dahil andun lang yung ating mga resource person galing sa DOJ na makapagbigay ng mas malawak na impormasyon patungkol sa RA 9208 o yung expanded act natin na RA 10364, Law on Human Trafficking. So ayan po, ipagpatuloy po natin ang ating pag-uusap pagkalipas ng ilang mga paalala at magbabalik ang Serbisyong OFW. Serbisyong OFW! Dear Nanay, kumusta na po kayo? Okay naman kami dito. Nang dumating ang padala nyo last week, binayaran agad ni tatay kay Aling Ising yung utang natin. Happy rin si kuya kasi nabili na siya ni tatay ng pamalit sa luma niyang sapatos. Sirang-sira na pala yun. Ako naman kahit next time na lang ako magpatingin sa mata. Kaya pa naman. Miss na namin kayo, Nay. Lalo na si Sherry. Syempre, hindi niya maintindihan kung bakit wala kayo nung birthday niya. Sa susunod na pasukan daw, gusto niya kayong maghatid sa kanya sa school. Sabi ko, sigurado yun. Tuwang-tuwa siya. Huwag kayong mag-alala sa amin, Ay. Ako ang taga-remind kay tatay na inumin ang gamot niya sa ubo. Araw-araw kasi pagod yun sa pamamasada eh. Kailan kayo uwi, Nay? Ingat kayo dyan, ha? Basta, alalahanin niyo lagi, mahal namin kayo. Pag nag-finish contract kayo dyan, buo na naman ang pamilya natin. Sige, Nay. Nagising yata si Sherry. Tinatawag kayo eh. Baka nananaginip.
I love you, Nanay. Love, Jenny. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Nagbabalik ang serbisyong OFW dito pa rin sa 702 DZAS Radio TV. Patuloy nga tayo sa pagbigay tulong sa ating mga kababayang OFW para maiwasan na maging biktima ng human trafficking. So para mas maintindihan natin kung ano nga ba talaga ang human trafficking, tunghayan natin itong isang video presentation mula sa Regional Interagency Council Against Trafficking o RIACAT-9. Ninais kong tumakas ngunit nabigo ako. Ako ay marahas na ibinabasa sa sakyan, sa pilitang dinala sa isang madilim na gusali. May mga iilang banyagang babae ang naghihintay sa akin sa loob ng silid. Naging paulit-ulit ang pang-aabusong naranasan ko. Nagkaroon ito ng malaking epekto sa pagkatao ko. Batid ni Ligaya ang hirap ng buhay, ngunit positibo ito na sila'y makakaahon, lalo pat sila ay sama-samang nagsusumikap. Sa di kalayuang isla, sa maliit na bayan ng San Ruiz, matiwasay na nakatira ang aming pamilya. Ako ay panganay sa 12 magkakapatid. Hindi man nakapagtapos ng sekundarya dahil na rin sa hirap na buhay. Nananatili kaming tunay at masayang pamilya. Pangingisda lamang ang pangunahing ikinabubuhay ni tatay habang si nanay ay isang payak na may bahay. Bilang panganay, ako ang naging katuwang ng aking ina sa pag-aalaga ng aking mga maliliit na kapatid. Isang gabi, nagising na lamang ako mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nakita ko si Itay nakahandusay. Nais namin siyang itakbo sa ospital, ngunit wala kaming kakayahan upang makapagbayad. Dahil sa biglaang pagkakasakit ng ama, lalong naghirap ang sitwasyon ng mag-anak. Ang kakarampot na kita ay hindi sapat sa pang-araw-araw at gamot para sa ama. Upang makatulong, napag-isipan kong maghanap ng trabaho sa bayan. Sinuyod ko ang palengke at namusukan bilang isang tindera ng gulay. Hanggat isang araw, isang babae ang lumapit sa akin. Nag-alok ito ng magandang trabaho bilang household service worker na may malaking sahod umano sa ibang bansa. Simula pa lang ay mayroon ng pag-aalinlangan si Ligaya sapagkat ito ang unang beses na mapapalayo siya sa kanyang pamilya at mangibang bansa. Gayunpaman, naisip niya ang amang nakaratay at kanyang mga kapatid na higit na nangangailangan. Lingid sa kaalaman ni Ligaya, may nakaambang ng panganib ang kanyang nakatakdang pag-alis. Gaya ng habilin sa akin, may isa raw lalaking sasalubong sa akin sa paliparan na may dalang karatulang nakasulat ang aking pangalan. Dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman, hindi naging mahirap para sa ahente upang maengganyo si Ligaya na sumama at makipagsapalaran sa ibang bansa. Lumapit ito sa banyagang lalaki at nagpakilala. Agad naman ito nakapalagayang loob at naging kampante. Pagkatapos ay isinakay siya sa isang sasakyan. Namangha si Ligaya sa rangha at ganda ng tanawin na kanyang napagmasdan sapagkat ito ay napakalayo kung ikukumpara sa payak na pamumuhay sa kanilang isla. Ngunit di kalaunan, nakaramdam siya ng takot at napuno ng pagtataka sapagkat dinala siya sa isang lugar na taliwas sa kanyang inaasahan. Ito ay matao, maingay at napapalibutan ng makukulay na ilaw. Mangiyak-ngiyak siyang nagtanong sa mama at nagbaka sakaling nagkamali lamang ito. Ngunit sa halip ng isang paliwanag, isang malademonyong ngiti ang isinagot nito.
Laking gulat ni Ligaya nang biglang kinumpiska nito ang kanyang mga dokumento at telepono. Pagkatapos ay pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Nawari sinusuri ang kanyang kabuuang hubog at anyo. Nagpakita ang madam ng pagkakagalak at inutusan siya na magbihis upang makapagsimula agad sa kanyang trabaho. Nanlumo si Ligaya nang pinasuot siya ng isang malaswang damit at pinilit na pasayawin na mahalay sa harap ng mga banyagang customer. Labag man sa kanyang kalooban, sinunod niya ang utos ni madam dahil na rin sa banta na siya'y papatayin. Dahil bata at maganda si Ligaya, siya ang naging main attraction at pinagkakaguluhan ng mga parokyano ni madam. Sa bahay aliwan, siya ay binenta sa samot-saring lalaki at sapilitang pinapagamit ng pinagbabawal na gamot upang hindi panghinaan ang katawan. Ang dating masayahing dalaga ay tila naging matamlay at tuluyan ng nabalot ng takot. Dahil sa kanyang kalunos-lunos na karanasan sa kamay ni madam, lakas loob na pagdesisyonan ni Ligaya na makipagsapalaran at tumakas mula sa mga abuser nito. Tinulungan siya ng isang customer na kinaawaan siya. Siya ay tinake out at tumakas ng walang dalang anumang gamit. Sa kasamang palad, si Ligaya ay nahuli ng mga otoridad at hinanapan ng mga dokumento at pasaporte. Ngunit wala itong maipakita dahil siya ay illegal na pumasok sa bansang iyon. Walang ano-ano'y dinala agad ang nagmamakaawang si Ligaya sa kulungan dahil sa paglabag sa kanilang migration law. Siya ay nagtagal ng 6 na buwan na natili sa kulungan hanggang siya ay natulungan ng Philippine Embassy upang makauwi sa Pilipinas via deportation. Bumiyahe si Ligaya lula ng isang barko kasama ang iba pang nahuling illegal migrants na natulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng one-stop shop ng Department of Health, Bureau of Quarantine at Bureau of Immigration. Sa masusing panayam ng Bureau of Immigration kay Ligaya, doon na pag-alaman na siya ay naging biktima ng panluloko at human trafficking. Dahil dito, siya ay tinurn over sa DSWD para sa kaukulang serbisyo at pansamantalang matutuluyan habang hindi pa nakakauwi sa kanyang probinsya. Ninais kong tumakas ngunit nabigo ako. Ako ay marahas na ibinabasa sa sakyan, sa pilitang dinala sa isang madilim na gusali. May mga iilang banyagang babae ang naghihintay sa akin sa loob ng silid. Naging paulit-ulit ang pang-aabusong naranasan ko. Nagkaroon ito ng malaking epekto sa pagkatao ko. Siya rin ay isa ng guni sa pulisya upang makapagsumite ng kanyang sinumpaang salaysay at mahuli ang illegal recruiter. Ito ay agad na isinampa sa korte sa ilalim ng DOJ, IACAT. Habang siya ay naghihintay sa dokumentong Family Capability Assessment na galing sa kanyang pamilya sa kanyang probinsya, siya ay nabigyan ng training ng TESDA upang magamit niya sa kanyang pag-uwi. Siya rin ay na-orient ng POEA at OWA sa kung paano nga ba ang tamang proseso ng pag-a-abroad at anong mga dokumento na kailangan upang makapagtrabaho. Sa kabila ng mabigat na dagok na naranasan ni Ligaya sa tulong ng iba't ibang concerned na ahensya ng gobyerno, nakamit niya ang karampatang hustisya laban sa mga taong umapi, umabuso at nanamantala sa kanya. Tuluyang nahatulan ang illegal recruiter at iba pang kasamahan nito. Si Ligaya ay nakahanap ng marangal na trabaho at kasalukuyang namumuhay na masaya at payak sa kanilang isla. Bilang isang victim survivor of human trafficking, nais niyang sana na wala ng susunod na Ligaya na makakaranas ng panlilinlang, exploitation at pang-aabuso, kung kaya't siya ay naging isang aktibong advocate laban sa human trafficking. Ako si Rogeline De La Cruz, 33 years old, isa ka-victim survivor of human trafficking. Ang na-experience na ako nga na nag-recruit sa akong silingan. Tapos, yun siya gusto pa sa magtrabaho. Ako din, nanginahanglan ko og trabaho. Nasugot ko mingadto. Pag-abot dito, amugali ang ilang pag-recruit sa ako dili day mao ang ilang ato ilang gihatag trabaho. Ano lang, passport lang man to ginagunitan ako.
Katulang, dala-dala na ko passport. Kay katong uban daw, dili daw ipakita. Yung itong nag-recruit sa kuha. Ewan ko, nga nung dili man pwede ipakita. Na wala man na ako gitawat. Siguro, dili mao inyong pag-process sa kuha. Ang promise niya is ang sweldo daw na ako is 19. Kaya pag nasabtan ako sa kung amo is 18 lang daw. So, okay na lang sa kuha kung 18 kaya na naman ko dito. Tapos yun siya, balay lang daw. Tapos, ako lang isa, all around man di ay ang trabaho. Tulog ka bata. Tapos, all around. Abi man, yun siya, lahi daw sweldo pag bata daw. Kung wala man, amo lang man ang sweldo na ako is 18. Moto sugod na ako nagkontak sa iya, katayin ko, pwede ba, aniyon lang ko ni mo diri, kay dili na ko gusto ang trabaho. Napo ko na dunggan, pila na daw to katulong dito, nagsulod. Nana po daw ang trabaho, dili magustuhan. Namo na to, maot na ilang pagkuan sa kuha. Ang na-experience na ako sa akong gitrabahoan nga, di na ako malintan sa pagkaon lang. Gusto ko mukaon, walay pagkaon na gihatag, kay dili okay ang babay sa kuha. Kabar, that time, nahunaw-na ako, naipruta sa kuan, ay nakapangawat yun ko. Para lang makakaon ko isa ka apple. After lang, 1 week, 3 weeks ko sa ilaha, tubig lang akong gina-maintain kaon. Kung isa ka apple. Kana dyan may dilin ako kalimtan sa ilaha. Sa sweldo, wala ako nadawat sa sweldo na ako. Kaya, ang kuan nato, naging lang akong amo na sakay daw ko sa sakyanan. Kabar mo, gihatod na ako. Tapos, katong driver, gitagaan lang ko o parang 20 peso. Mao lang to ang nakuha nako, tapos na ay naghatag dito sa embassy. Mao lang to among natanggap. Pasalamat ko sa nakatabang sa kuha diri sa pag-uli nako sa OWA, sa DSWD, sa SAP, sa uban pang gobyerno na natanggap nako. Thank you kayo. Side ko sa tindahan, ikuhaan po na akong experience na basin na di akong swerte. So, napalago man ako. Yun nga, na-design man ako. Nanaraman dahil ito yung akong tama na pagnegosyo. Mga gaya na ako gusto mag-abroad, ang advice na ko sa ila, agi sila sa tama nga mga agency sa pagproseso sa ilang mga papers para di sila magaya sa kuan na illegal recruiter. Okay, sa ating napanood na video presentation, isingaraysay doon ang buhay ni Ligaya, isang babae na gusto lamang makipagsapalaran sa ibang bansa, ngunit siya ay nahantong sa pagiging biktima ng human trafficking. Dahil sa pagtiwala na binigay niya sa isang recruiter na hindi naman niya kakilala at nakilala lamang niya sa daan, at pati na rin sa kakulangan ng impormasyon patungkol sa human trafficking. Kaya naman paalala sa mga nais maging overseas Filipino workers na huwag basta-bastang maniwala sa mga taong nag-o-offer ng job o ng trabaho kahit malaki pa ang sahod na ino-offer nila. At pupunta tayo sa ating ahensya sa gobyerno, doon tayo humingi ng tulong para naman matulungan tayo na mag-abroad at nasa safe tayo na place, at safe yung proseso ng ating in-applyan abroad. At Ma'am Jo and Kuya Gab, bilang isang mamamayan, ano ang maaari nating gawin para sugpuin ang issue ng human trafficking? Gabs. Para sa akin, isang malaking tulong yung pagbibigay namin ng advokasya. Kung ano nga ba talaga yung nagiging epekto ng human trafficking. Hindi lang sa mga may hirap na kababayan natin. Kasi walang pinipiling biktima talaga yung mga trafficker na to. So, ang pwede nating gawin is, as much as possible,
maging mapanuri tayo, no? May mga trafficker talaga na kusang dadayo sa mga lugar natin. Maging mapagmatsyag tayo patungkol sa mga bagay na to. Kung may napapansin tayong mga kaduda-duda, mga taong bago sa paningin natin, tapos biglang mag-o-offer ng mga trabaho, or kung may makikita tayong isang lugar kung saan parang maraming nagtitipon ng mga kababaihan, mga kalalakihan, na medyo kaduda-duda na, maaari nating i-report, no, sa barangay. Kung hindi sa barangay, pwede nating i-report sa mga pulisya or sa mga ibang ahensya na nandyan. Yun lang, para sa akin, mahalaga ang maging mapagmatsyag. And most especially is, mahalaga na magkaroon tayo ng kakaunting kaalaman patungkol sa human trafficking. Kaya, nananawagan kami, no, sa mga viewers and listeners natin na as much as possible, kung may time po tayo, ipanoorin natin yung mga programa na gagawin pa ng ating anchor na si Jane. Okay, yan, Ma'am Jo. Actually, no, ang mga human traffickers naman ngayon nagiging digital na. Online na ang pagre-recruit. So, dapat din yung mga kababayan natin suriin mabuti kung anong ahensya yun. Kasi paminsan sa mga Facebook, sa mga social media, diba, nagpa-pop na lang yan, mga job hiring. So, dapat din i-verify muna talaga. I-check ang agency bago sila mag-apply. Para hindi sila mabiktima ng human trafficking. Pwede nilang i-check, no, sa POAA para malaman kung legit ba yung agency na papasukin natin. Kasi baka medyo nasisilaw tayo agad. Kasi yan yung karaniwang kahinaan talaga natin bilang mahihirap. Na kapag inoperan tayo ng malaking halaga, lalo na kapag nagbigay na siguro ng down payment, talagang matutukso tayo. Na to the point na parang doon pa lang nakukumbinsi na tayo. Hindi na tayo nagdadalawang isip na i-check pa kung legit ba yung agency na to. Opo, tama kayo, Ma'am Jo and Kuya Gab, no? Ngayon kasi more on online na, nag-shift na tayo on online, pati edukasyon. Kaya yung mga bata natin engaged na masyado sa mga online activities sa social media. So tama yun ang sinabi ni Ma'am Jo, no? Na dapat yung mga kabataan natin, mga magulang din, gabayan ng ating mga anak sa paggamit ng kanilang mga social media kasi hindi natin alam ano-ano na pala ang ginawa ng ating mga anak, no? So kaya mas mabuting gabayan talagang ang ating mga anak at dapat yung ating mga youth din, mga kabataan, dapat responsable tayo sa paggamit ng ating mga social media account at alam natin ano yung mga limitations natin, no, para naman sa ganoon hindi tayo mabiktima ng mga online recruiter or yung mga offer natin online. At Kuya Gab and Ma'am Jo, saan ba pwede nating saan ba tayo pwedeng makipag-ugnayan if may mga kaso ng human trafficking sa ating mga barangays or sa national level po? Pwede po tayo makipag-ugnayan sa PNP or pwede din po kayong tumawag sa amin sa cellphone number 0975-152-3470 at pwede po namin kayong matulungan kung anong tamang ahensya na pwede kayong tawagan. Yes. At para din sa ating mga listeners and viewers, no, kapag may napapansin kayo na ito parang posibleng human trafficking na ito, may red flags na ito ng human trafficking, lapit kayo sa ating barangay. The nearest na pwede nyong lapitan ang ating barangays. Andyan yung ating BCPC at yung sa atin kasi kuya, no, yung ating mga partner barangays, meron na tayong tinatawag na community paralegals para yung mga tao, pwede silang lalapit doon, maghingi ng tulong kung ano yung gagawin. And yung ating mga community people, no, na wag matakot na mag-refer ng case kasi sa inyong pag-report lamang ay makakasave na tayo ng life ng isang tao. So yun po, ganun ka-importante po ang pag-refer, no, kapag may mga cases na nangyayari sa ating mga community. So bilang pangwakas, Ma'am Jo and Kuya Gab, ano ang paalala natin sa ating mga listeners and viewers or mga kababayan na nag-iisip na mag-abroad o maging overseas Filipino workers? Sige, Ma'am Jo. Tutok po sila dito sa serbisyong OFW para mas maging malawak pa po ang kaalaman nila about sa human trafficking. Ayan, thank you so much. Yes, Kuya Gab. Maging mapagmatsyag, no. Ang traffickers nandyan lang. Tapos, pag sinabi nating traffickers kasi,
hindi lang sila basta mga taong hindi pa natin masyadong kilala. May mga traffickers talaga na mga kaibigan natin, relatives natin, kapamilya natin, na pwedeng biktimahin din tayo. So mahalaga na maging mapagmatsyag at wag tayo masilaw dun sa mga ino-offer nila na medyo malalaking halaga. Yung kahirapan kasi, parang parte na talaga yan ng buhay natin. Yung mga iba't ibang uri ng paghihirap, hindi lang pinansyal. Pero pwede naman natin idaan sa mabuting pamamaraan. Pwede naman tayo maghanap ng mabuting hanap buhay kung saan tayo kikita. Sabi nga nila, walang shortcut upang maging mayaman ng isang tao. May proseso talaga. At ganun din yung ginagawa ng mga trafficker. Ito ay isang proseso. Hindi ito basta agalang nangyayari. Kaya mag-ingat tayo pa. Ayan, maraming salamat Kuya Gab and Ma'am Jo, no? At wag natin po kalimutan ang mga paalala na binigay ni na Kuya Gab at Ma'am Jo para hindi tayo maging biktima ng human trafficking. At kung meron pang ibang OFW concern, maaari kayong magbigay ng mensahe dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB page at sa serbisyong OFW FEBC Radio. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga technicians na si Kuya Romel Paulino at Marlon Garcia. Magkarinigan po tayo muli sa radyo, online at dito sa cable channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng serbisyong OFW laban kontra human trafficking. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Joanna Jane Dipat ng Katilingban sa Kalambuan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Pagpalain ng Diyos ang mga OFWs at ang kanilang mga pamilya. Magandang araw po sa inyong lahat. Hi! Ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.